Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagpang-hostage sa tulo ka PDL sa duha ka menor de edad sa BJMP Digos na resolba sulod sa duha ka oras. Usa, samdan. 15 ka individual, dakpan sa kapulisan sa Upol human na aktuhang nagmina sa Barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental. Tulo ka mga estudyante, patay samtang duha samdan human na iguog kilat sa Bayog, Zamboanga del Sur. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Miabot na sa 73 ang kaso sa hand, foot and mouth disease sa Samal Island sumala sa lokal nga kagamhanan. Mao kini ang gikumpirma sa Island Garden City of Samal City Health Office sa Davao del Norte nga nakatala ang buhatan og 73 ka mga kaso sa hand, foot and mouth disease karong tuiga. Sa impormasyon sa City Health Office Igacos, ang maong kaso natala gikan Enero hangtod Oktubre ning tuiga. Base sa datos, 20 ka kaso ang natala sa Babak District, 38 sa Samal District ug 15 sa Kaputian District. Kasagaran kuno sa nataptan sa mong sakit, mga batang nag-edad 5 anyos paubos. Padayon ang pag-awhag sa City Health Office ngadto sa publiko ilabi na sa mga ginikanan nga magpabiling igmat batok sa mga virus ug batasanon ang pagpanghugas sa kamot ilabi na sa ilang mga anak. Giaghat sab ang mga ginikanan nga i-report sa ilang buhatan kung dunay masinating sintomas sa HFMD ang ilang mga anak aron matambalan ug magstay at home kung dunay HFMD aron dili makatakod sa uban. Samdan ang usa ka 6 anyos nga batang babae human gi-hostage sa tulo ka inmates sa Bureau of Jail Management and Penology Digos City kagahapong adlaw. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagapaayo pa sa karon ang usa ka menor de edad nga batang babae dinhi sa usa ka ospital sa Davao City. Human sa nahitabong hostage taking kagahapon kung asa naresolba kini sunod sa duha ka oras. Nabulabog ang Bureau of Jail Management and Penology Digos City kagahapon sa udto. Human nga gi-hostage sa tulo ka mga PDLs nga dunay bitbit nga kutsilyo ang duha ka menor de edad nga mga batang lalaki ug babae nga igura unta bibisita sa ilang kabanay nga PDL. Ang mga sospek nagdemand nga buhian sila sa Kiblawan sa Davao del Sur, bugti sa gawasan sa duha ka bata. Pipila ka oras ang milabay, madunggan ang wangwang sa van truck sa BJMP Digos City. Makita usab ang personahe sa kapulisan nga nagatang sa kilid sa gate. Makita nga giablihan ang gate ug bigawas ang sakyanan sa BJMP, sakay ang tulo ka sospek ug duha ka hostage nga bata. Apan, diha nakagawas na kini sa gate. Puwersa nga gisulod sa mga personay sa kapulisan ang maong van. Taod-taod, makita nga dunay kargang mga tawo padulong sa ambulansya. Human ang kapin duha ka oras, na-rescue ang mga bata ug nasikop ang tulo ka PDLs. Sa investigasyon sa BJMP 11, nagpahigayon na pa sila og normal nga visitation ni adtong tungura dihang naitabo ang insidente. May mga bisita kasi doon na mga bata, na mga minors na dalaw din ng mga PDLDs doon sa loob. At yung tatlong PDLDs yun, meron din silang dalaw. So, ang nangyari is, inano nila yung tatlong PDLs, inuha nila, at kaagad sinakay sa BTB ban ng BJMP. Ang mga biktima, usa ka 10 anyos nga batang lalaki ug 6 anyos nga batang babae. Sumala sa kapulisan, palisuray matod pa ang pag-rescue sa mga bata tungod adunay bitbit nga kutsilyo ang mga sospek. Swerte nga wala na kay agom usamad sa lawas ang 10 anyos nga batang lalaki. Apan nagadugo ang kauban ni ini nga 6 anyos nga batang babae nga dahil gidala sa ospital. Samtang sa maransab ang usa ka jail officer. Sumala sa kapulisan, duna matod pa'y kasong murder o frustrated murder ang tulo ka sospek. Gusto nga nila na i-demand lang, ang demand lang nila, i-atin sila sa Kiblawan. So yun lang. Sa karon, ginhanay na sa BJMP ang mga kaso nga ipasang-at batok sa mga sospek. Gipasabot usab ni ini nga isolated case lang ang nahitabong insidente.
Sara, sa karon padayon sab ang investigasyon sa BJMP 11 kung duna ba'y kalapasan ang mga personahe sa maong pasilidad. Sa karon, wala usa ginatugutan ang dalaw sa BJMP 11 sa mga piniriso sa maong pasilidad. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. 15 ka mga individual ang sikop sa kapulisan sa Upol Misamis Oriental human na aktuhan nga nagmina sa bukirong bahin sa Barangay Limunda. Mga ekipo pang mina og sinako nga minerales na kumpiska sa mga otoridad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 4 sa buntag adlong Biyernes, nagkasa og anti-illegal mining operations ang kapulisan sa Upol Misamis Oriental sa bukirong bahin sa Barangay Limunda, ang pinakalayong barangay sa Upol. Kini pinasikad sa reklamo sa mga opisyal sa barangay tungod pipila ka higayon na kuno nga adunay mga dagkong truck ang gabalik-balik sa ilang barangay. Pag-abot sa kapulisan sa area, naaktuhan nila ang grupo sa mga kalalakihan nga nagpahigayon pa og sacking operation. Caught in the act ang 15 ka or 15 ka mga individual nga nag-engage sa mining sa maong area nga walay mga permit. Gikumpiska sa kapulisan ang duha ka mga dump truck nga maoy gigamit sa mga sospek aron kargahan sa ilang gimina. Lakip sab ang 8 ka mga motorsiklo. Ato sa mga operasyon na recover sa mga kapulisan ang ubay-ubay nga mga gamit pang mina, lakip na kining mga ball mill ug sako-sako nga gituo nga adunay sulod nga mga minerales. Sumala sa mga nadakpan nga iproseso nila kini aron ilang makuha ang giingon nga gold. Wala nami atubang pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga dinakpan. Apan rason nila, igo lang kuno sila gisugo aron maghakot sa maong mga sinako nga minerales. Sa karon ginahikay na sa kapulisan ang kasong paglapas sa RA 7942 o ang mineral theft ubos sa Philippine Mining Law. Sa karon, giton over una sa Upol Municipal Environment and Natural Resources Office ang mga ebidensya nga nagkantidad og 6.7 million pesos. We will be coordinating ilabi na sa MGB sa DNR nato kung part ka na sa pag-ugot sa kaso nga ato ang isampa or ato ang ipasaka ngadto sa mga suspetsado. Di man gid sila ganahan og kanang insakto nga permit, ganahan sila illegal. So well, kung illegal dakpon gyud na, and we will not stop until such time nga malimpyo o mabantayan gyud nato kaayo ang ato ang kinaiyahan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipaabot nga motambong si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nagpadayong hearing sa Kongreso may tungod sa extrajudicial killing sa war on drugs sa kanhing administrasyon. Giimbitahan sa House of Representatives ilawom sa Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte subay sa nagpadayong pagdungog sa Quad Committee kalabot sa extrajudicial killings ilawom sa iyang administrasyon. Sa imbitasyon ni Representative Robert Ace Barbers, chairperson sa Committee on Drugs nga Oktubre 22, ugmang adlaw ang gikatakdang adlaw alang sa pagsalmot sa kanhing Pangulo sa maong pagdungog. Samtang gitahasan si Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang direktor sa Criminal Investigation and Detection Group, nga siguraduhong maabot sa kanhing Pangulo ang maong imbitasyon ilabi na sa iyang panimalay sa Davao City. Una na nga giimbestigahan sa Kamara ang extrajudicial killing sa nakalabayng administrasyon in aid of legislation. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Aduna na'y persons of interest ang Police Regional Office 9 sa midagit sa usa ka American national sa Cebuco, Zamboanga del Norte sa milabayng semana. Saron tang dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, Sara, doon na nailistahan sa mga pangalan ng kapulisan, kalabot sa mga person of interest sa pagdagit sa American national nga si Eastman. FBI lakip na sabsa nag-imbestiga sa maong kaso. Ani ang dugang detalye? Ginasuta na sa kapulisan ang grupo kinsa nagpaluyo sa pagdagit sa 26 anyos nga American national nga si Elliot Eastman sa Sitio Tungawan, Barangay Poblasyon, Cebuco, Zamboanga del Norte niadtong October 17.
Kinihuman nga aduna na sila'y pangalan sa mga person of interest nga midagit sa biktima. Mayroon ho tayo mga descriptions niyan, may mga pangalan na rin ho tayo. Ini-study natin ngayon kung kaninong grupo ito, but we cannot divulge this as of this time. Gawas ni ini, doon na sa laing person of interest ang kapulisan sa laing anggulo sab sa krimen. Aside from the 4 na pumasok, may mga nahanap tayo mga witnesses doon. Although hindi pa natin talaga nako-connect kung anong grupo ito. And meron pa din tayo mga persons of interest sa ibang anggulo na nakikita natin. Gibutyag sab sa kapulisan nga wala pa'y ginapangayo nga ransom demand ang mga sospek sa kabanay sa biktima. Kinisab ang gibutyag sa mga ahente sa Federal Bureau of Investigation kon FBI kinsa nagpahigayon sab og investigasyon sa insidente. Gani gibisita na niini ang kabanay sa biktima sa mong lugar niadtong Sabado. Tinanong ho natin doon sa agent na wala naman daw pong contact anyone sa US, wala any na ransom po. Nasayran nga una ang nitabong pagdagit kay Eastman. Gibutyag niini nga sa iyang vlog sa milabing bulan sa Setyembre nga duna kuno siya'y hulga sa kinabuhi. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me or stuff like that, like every day. I don't really know like what would happen. Somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. Nagpadayon pa ang ginahimong hot pursuit operation sa mga otoridad batok sa mga sospek. Sara, sa gipahayag sab sa Cebuco LGU hugot niining gikondina ang maong panghitabo. Mipasalig sab sila nga makikoordinar sa mga otoridad alang sa paspas nga pagsulbad sa mong kaso. Sara. Daghang salamat, Efred Mamak. Tulo ang patay, samtang duha ang samdan, human na igo og kilat sa Bayog, Zamboanga del Sur. Ang mga biktima, pulos mga estudyante. Ang 5 ka mga biktima, ang nailang sila Alexander Ikin, 13 anyos, Justin Oxoma, 16 anyos, Julius Kent Amad, 16 anyos, Mary Chris Amad, 20 anyos, ug Sandy Amad, 15 anyos. Sumala sa BFP Bayog, Huwebes sa hapon, October 17, misaka sa bukid ang 5 nga mag-igagaw aron manguha og saging nga ilang ibaligya aron pangbayad sa ilang eskwelahan alang sa intramurals. Apan sa wala damha nga panghitabo, naigo sa kilat ang 5 ka batan-on samtang nanguha og saging. Paspas nga miresponde ang kapulisan uban ang Municipal Risk Reduction Management Office o BFP sa lugar o gileyong gidala sa balay tambalanan ng mga biktima. Apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor sila Alexander, Justin o Julius Kent. Gibalhin na sa Zamboanga del Sur Medical Center sa Pagadian City ang samdan nga sila Mary Chris o Sandy nga mag-igsuon. Kinahanglang operahan si Sandy tungod sa grabing igo niini sa kilat. Gisuspende ang klase sa mga tulungaan sa Barangay Salaysay sa Marilog District sa Davao City tungod sa daot nga panahon. Gisuspende sa Barangay Council sa Barangay Salaysay, Marilog District, Davao City ang klase sa mga tulungaan sa mong barangay. Sumala pa ni Barangay Kapitan Roberto Itdang Sr. kini tungod sa nasinating pagdaot sa panahon nga epekto sa trough sa Bagyong Christine. Apan saysay sa pipila ka mga ginikanan, ana-ana sa tulungaan ang ilang mga anak. Una pa man gideklara sa barangay ang suspensyon sa klase. Padayong gibantayan karon sa pag-asa ang Bagyong Christine nga anaa sa Philippine Area of Responsibility o gipaabot nga maglandfall sa mga musunod nga adlaw. Trough sa bagyo, magpaulan sa dakong bahin sa nasod. Ani a report. Ulahing namatikdan ang Bagyong Christine sa gilayong 800 km sidlakan sa Eastern Visayas. Pa-west-southwest ang lihok sa maong bagyo ug dunay gikusgon nga 30 km per hour. Tungod niini gibutang sa pag-asa sa signal number 1 ang Catanduanes, Masbate, Lakip ang Tikaw Island, Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, eastern portion sa Quezon, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Lakip ang Siargao, Bukas Grande Group. Sa forecast track sa pag-asa, padayong nagkaduol ang Bagyong Christine sa yuta.
Posibleng maglandfall kini sa Northern Luzon karong Huwebes sa gabi o Biyernes sa buntag. Posible sab nga mas mokusog pa kini sa musunod nga adlaw. Hinuon, posible sab nga mausab pa ang lihok niini. Bisan layo pa kini sa yuta, makaapekto ang trough sa maong bagyo sa pipila ka lugar sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa pag-ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Gipaabot ang kusog ng mga ulan sa mong probinsya, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Karong nagkaduol na ang kalagkalag, pipila gihapon sa mga sementeryo sa Davao City ang lubog sa tubig sama sa Maa Public Cemetery. Samtang nagsugod na sabog hinlo sa puntod sa ilang mga minatay ang pipila ka Davaoenyo. Ano yung report ni John D. Esteban? Usa sa mga ginabaha nga sementeryo sa Davao City ang Maa Public Cemetery, nga dunay gilapdon nga 3.5 hectares. Dugay na ning problema. Gani doon na pay bahin nga nalunupan paghihapon sa tubig ang mga puntod. Pero dili sama sa nakalabang tuig nga murag kalasangan ang sementeryo tungod sa katag-as ug kabaga sa mga sagbot. Karon, hinay-hinay nang gihinluan isip pagpangandam sa kalagkalag. Daan ang giingon sa Davao City Economic Enterprise nga usa ni sa mga sementeryo sa syudad nga i-rehabilitate ug himuong compartmentalized niches isip tubag sa problema sa pagbaha. Puno na pud kini. Samtang, naay mga sayumiduaw sa puntod sa ilahang mga minatay sa manitatay Ereneo. Gihinluan na niya ang puntod sa iyahang namatay nga apo. Mubalik daw siya sa November 1. Kuyog ang pamilya sa pag-obserba sa kalagkalag. Hindi siya, ma'am. Hinluangan ako ni kinako. Oo, hinluangan ako sa pinturahan. Para hapselan taon ba? Doon na sa mga bata nga mikita na sa mga sayong nagpahinlo sa mga puntod sama sa 11 anyos nga si Junjun. Nagapangandam pud sila sa kalagkalag kanus dako daw ang ilahang kita. Sa kalabang kalagkalag, kapin 2,500 pesos daw ang iyang kita sulod sa duha ka adlaw. Para asa ang kwarta na mahalin nimo? Ihatag na ako sa kong papa. Pang palit og bugas. Imo ha? Natagaan ko pag may skin ako. Baon nimo? Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Pipila ka mga kontrabando nga nakumpiska sa BJMP 11 gipangguba. Gilangkuban sa mga cellphone, hinagiban o guban pa ang nakumpiska sa mga jail guard atol sa gipaygayon nga Greyhound operations kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency ug Philippine National Police. Tumong sa mong lakang nga mamintinar ang seguridad ug kalinaw sulod sa prisuhan. Ang mass disposal sa mga kontrabando subay sa selebrasyon sa National Correctional Consciousness Week o Community Relations Service Month. Good news alang sa mga motorista tungod human ang sagunsong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Gilaumang muubos ang presyo niini ugma Oktubre 22. Makaginawa og gamay ang mga motorista ugma human gianunsyo sa mga kompanya sa lana ang pag-ubos sa presyo sa diesel, gasolina ug kerosene. Gilauman nga muubos og 50 centavos matag litro ang presyo sa gasolina. Samtang 70 centavos kada litro sab ang tapyas sa diesel. Samtang ana sa 50 ngadto sa 70 centavos kada litro ang iubos sa kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga kini epekto sa posibleng surplus sa demand sa 2025 ug oil demand growth slowdown sa moabutay nga bag-ong tuig. Gibutiag sa Davao City Agriculturist Office nga kinahanglan og irigasyon ang mga durian farm alang sa pagpalambo sa export quality durian. Ano yung report ni John D. Esteban? Padayon ang exportation sa durian gikan Davao City gani nagtriple ang ginapadala nato sa China nga miabot sa 10,000 metric tons sukad Enero hangtod sa kasamtangan. Itandi sa susamang period sa nakalabang tuig. Puyat variety ang sagad gina-export. Pero dili basta-basta ang pag-export sa durian, kay dapat mo pasa sa ginatawag nga test o quality parameters. Usa sila Jason sa mga nagabaligya og export quality durian. Kailangan jud gulang jud ang inyong durian tapos wala jud siya ibunog. Mga pungango nga maputol, wala na. Karong bulan na daghan kayog supply sa durian. Usa sa mga sikat kaayo nga nagapamaligya og durian dinhi sa Davao City, mao ni dinhi sa may Mamay Road. Kini Class A ni siya nga durian, puyat ang variety pang-export.
Kay kini daw nahinog man ni siya sa bunga, ang iyahang lasa tamis nga pait. Pero kung nahinog sa harvest, ang lasa is tamis ug creamy. Sumala sa Davao City Agriculturist Office, padayon ang ilang pagtabang sa mga durian farmers sa syudad aron makabot ang quality standard nga pang-export. We do conduct trainings, especially on the pest and disease, the cultural management, the nutrient management, and of course, daghan pa jud ta nga aspects nga need og improvement, and with that area, we seek linkaging with national government agencies and foreign funded projects. Pero kinahanglan pa nila og tabang sa national government aron mapunduhan ang pagpalambo sa durian sector. Aron mas daghan pa ang maproduce nga kalidad nga bunga kay dako kaayo matud pa ang potensyal sa Davao durian sa global market. Usa sa kinahanglan ang patubig o irigasyon para sa production areas. When we say Thailand and Malaysia, ang ilahang mga durian farms is na irrigation. And diri sa atua, it's a reality nga we are dependent on the ulan. So naami initial talks nga ang atua untang mga durian farms initially through the LGU Davao City is maka-avail og irrigation facility. Ang hagit lang sa mong proyekto ang tinubdan nga kakuhaan sa tubig para sa irigasyon. Kay ang Panigan-Tamugan River ginagamit na alang sa tubig mainom. Hinuon parayon pa ang panaghisgot sa City Agri sa Philippine Rural Development Project alang sa maong tinguha. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka laborer ang kritikal human kini gidunggab sa wala pa mailing suspect sa Panakan, Davao City. Kritikal ang biktima human nga gidunggab sa Prok 12 Panakan Relocation, Panakan, Davao City pasado alas 3 sa kadlawon adlawng Domingo. Sa pagkikinabi sa GMA Super Radyo Davao, kang Police Major Marcel Manzano, Acting Station Commander sa Sasa Police Station, nga ang biktima giilang nga si alias Mark, 32 anyos og residente sa mong lugar. Dugang sa opisyal nga wala pa matumbok ang motibo sa pagpanunggab. Apan gilantaw nga posibleng natripan ang biktima na ilan na usab ang suspect. For the meantime, nasa sa hospital, pwede mata maka-file og kaso. So, naghulata sa desisyon sa pamilya sa biktima kung ma-file ba sila og kaso or dili. Naperwisyo ang pipila ka residente sa Barangay Matinapangi, Davao City human na hugmak ang tulay sa lugar dihang miagi ang usa ka truck. Ani ang balitang barangay ni John D. Esteban. Nahugmak ang kapin 20 metros nga tulay sa kilometer 8 Purok 6A, Barangay Matinapangi, Davao City. Mag-alas 2 Sabado sa hapon, human giagian og 10-wheeler truck nga gibana-banaang anaa sa 20 tons ang gibugaton. Ang truck dunay kargang mga bato ug yuta. Naperwisyo hinuon ang mga residente. Sama ni Aldrin, doon na daw alternatibong agianan sa Saavedra sa Barangay Catalunan Grande. Pero pedestrian ra ang makaagi. Maong mabili na lang sa daw ang iyahang motor. Kasul niya, pero tao rin makaagi dito. Saan man na ang magmotor? Bili na nga doon eh. Ang tagdili, kawato nila. Sulit ng kawat doon. Sumala sa barangay official, may sibat ang driver sa truck human sa insidente. Mali mangod sila sulod, dapat dito sa padulong sa Catalunan, sulod sila dito sa inyo. Kasi tiyan ni 5 tons lang siya. Pero di na po na mo kinapusulan kasi 5 tons kay sa gabok na po. Dili pa daw paigo ang pondo sa barangay aron ilisan ang tulay. Hindi man masigo ang budget sa barangay, among request sa city. Pero sa city o sa congressional, naplan ng po sa kanong. Hinoon na paabot na daw nila kini sa City Mayor's Office aron maaksyonan. Karon gihimuan sa barangay og laing kaagian diha mismo tapad sa nahugmak nga tulay samtang ginapangitaan pa og solusyon ang problema. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Gisayangan ang pipila ka mga residente sa General Santos City sa gipamutol nga mga punuan sa kahoy sa National Highway sa syudad. Apan gipasabot sa otoridad nga kinikabahin sa ginahimong road widening project sa mong lugar. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipamutlan sa mga sanga kining pipila ka mga punuan sa kahoy nga nahimutang sa National Highway nga sakop sa tulo ka mga barangay sa General Santos City.
Kini ang nasulod sa barangay Apopong, Labangal ug Sinawal. Gawas nga gipang pulungan kini. Nasayran nga nakatagda sab kining ibton ang anaa sa kapin 40 kapunuan sa kahoy. Butang nga gisayangan sa mga residente. Oo, minsan nasasayangan din tayo. Pero kaya man siguro ang patakaran ninyo. Wala choice. No choice. Pagka yung mga taong nagpapabulkit na masasakyan nila, hindi naiinitan. Ngayon na mula yung pinuputol ang mga puno, naiinitan na sila. Apan pagpasabot sa otoridad nga kinikabahin sa ginahimong road widening project sa DPWH. Nakababag matud pa ang maong mga kahoy sa ginahimong road concreting. Hinuon, gipananghiran na kuno kini sa DNR 12. Naigo man sa widening para makita nato kung parang span sa tong area. So ang may portion gyud nga naay kahoy ilan nang ipaputol, which is nagkuha po na sila og requirements dito sa DNR. Ang mga pinutol nga kahoy magamit sab matud pa sa barangay. Sa part sa barangay, mag-later po mi sa DNR nga turnover po sa barangay kana po may mga project. So haron nga magamit po sa barangay pagimon og lamisa lingkuranan para magamit po sa atong mga constituents kung mabisita di sa atong barangay. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gikabalakan sa pipila ka motorista sa General Santos City ang mga latagaw nga iro sa kadalanan nga posibleng usa sa mga hinungdan sa disgrasya. Busa mas pahugtan sa City Veterinarian's Office Gensan ang pagdakop sa mga latagaw nga iro, ilabi na nga misakasab ang ihap sa kaso sa dog rabies sa syudad karong tuiga. Ato ibalik si Efren Mamak. Dinis sa Nunez Street, Barangay San Isidro, General Santos City. Kamatikdan kining pipila ka mga iro nga nagalatagaw. Gani ang uban, nagalabang sa kalsada samtang dunay mga sakyanan nga nagaagi. Ang maong sitwasyon, gikabalakan sa mga motorista, sama niini mga tricycle driver kinsa aksidenteng nakaligis na og mga iro nga manglabang sa kadalanan. Nakatregi ko kay katong nahitabo sa ko nga gikan ko diri, niagi mi dira sa may una sa carwash, may iro nga nakabuhi. So naligsan gid nako ang iro na namatay gid siya. Napinahitabo pud sa akong pagumangkon pa going siya sa school. Nakaligis po sa iro ni sulod sa yang single nga motor. Nakauli gid siya nga samdan. Busa sugyot sa ubang motorista nga matangtang sa kadalanan ang mga latagaw nga iro. Bawal gid unta makadisgrasya magud siya. Sumala sa City Veterinarian's Office sa Gensan, kanunay silang nagadakop og mga latagaw nga iro. Gani niining bulan sa Oktubre, anana sa 25 ka mga latagaw nga iro ang ilang nadakop sa barangay Apopong. Hinuon abli sila alang sa buot mag-claim sa mga nadakpan nga iro nga nahimutang sa City Pound apan dunay penalty. Siyempre na siya ay fine na ibayaran. Sa first day is 250 kay then sa succeeding days is additional 50 pesos. Dito man sila ibutang sa City Pound nato, naka-temporary lockdown dito. Yan, ginapakaon ng gyapon nato na dito, sir. Matud sa City Vet, ang pagpanakop paagi sab aron makunhuran ang rabies cases sa syudad. Base sa ilang datos, misaka ang rabies cases karon tuiga. Gikan January 1 hangtod September 30 pa lang, ana na sa kapin 30 ang kaso sa dog rabies. Mas taas kini kung itandi sa milabayng tuig gikan January hangtod December nga anaa lang sa 13 positive cases. Busag iawhag sab nila ang pet owners nga pabakunahan og anti-rabies ang ilang mga iro. Libre kuno kini sa ilang buhatan. Be responsible pet owners. So talian nato atong mga iro o siyempre magpabakuna mo diri sa among office Monday to Friday 8 to 5 p.m. Libre ang rabies vaccine. Kauman si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, 65 days na lang una ang Pasko. Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.